Kumpirmado na po na merong partial Achilles tear itong si Ball Manutbol at out for the conference na to. At ang alam natin dito sa Achilles injury, mga 6 to 8 months or 1 year na hindi makapaglalaro ang isang player. Medyo malas itong TNT talaga. Dalawang import nila, itong si Ronde Hollis Jefferson at itong si Ball Manutbol ay parehong nagkaroon ng Achilles injury. Pero ngayon pa lamang ay nakahanap na ng kapalit itong TNT tropa. At yan ay ang 6'10" na si Marquise Chris. Itong si Marquise Chris ay dating naglaro sa NBA at naglaro na rin sa ibayong dagat. At ayon dito kay coach o kay team manager Jojo Lastimosa, itong si Marquise Chris ang kanilang first choice talaga. Kung hindi ito magiging available, ay ito namang si Darius Day ang kanilang pipiliin. Si Darius Day actually ang kanilang option na maging import pagdating dito sa Governors Cup. Pero baka ngayon nga dahil hindi maglalaro si Ball Manutbol, ito na ang kanilang pipiliin. Doon sa dalawang nabanggit, kay Day at kay Chris, si Chris daw ang kanilang first option dahil syempre mas malaki ito at athletic na player. So tignan natin kung ito yung makakatulong dito sa TNT tropa. Syempre malaking dagok ito sa TNT na nawala yung kanilang import, no? So ngayon nakatabla ang Meralco doon sa serye nila. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong line-up nitong si Coach Joe Reyes medyo mahihirapan ng mag-adjust. Kaya nga ngayon, itong Rain or Shine Elastopane, itong rather TNT tropang 5G, hindi pa malinaw kung sa susunod na game ay maglalaro sila ng walang import. Kasi paparating o nagne-negotiate pa, no? As of right now, nagne-negotiate pa rin si Coach Joe Reyes at si Jolas dito sa mga agents ni Chris at ni Day. Tinitignan nila kung sinong available. Siyempre, meron pa yung paperwork na kailangan gawin at proseso, so hindi alam kung sa Game 3 ng Meralco TNT ay makapaglalaro na sila or kailangan sila maglaro ng walang import. Ang Rain or Shine Elasto Painters na ba ngayon ang bagong Barangay Hinebra? Sinabi mismo ni Scotty Thompson na parang meron ng NSD itong Rain or Shine. Pagkatapos natalo ang Rain or Shine kagabi dito sa Barangay Hinebra. Pero lumawang ng 22 points ang Hinebra at nahabol ito ng Rain or Shine. Yun nga lang, nanaig pa rin sa bandang huli Hinebra, pero nakita naman natin kung gaano kadeterminado bumalik itong ROS. Kahit nakulang sila ng tao. Itong si Kaylan Tiongson ay meron pa rin iniinda, si Luis Villegas, si Kit Datu at si Felix Lemeti. Ang daming nakulang dito sa Rain or Shine pero nagawan talaga nila ng paraan para humabol pa rin. Sabi nga ni Scotty Thompson, para may NSD na itong lineup ng ROS. At hindi nakapagtataka na maraming naniniwala na dumarami na talaga yung fans ng Rain or Shine dahil sa kanilang nagiging NSD spirit, sabi nga nila. Sa Barangay Hinebra, importante, nanalo sila doon sa game na yan at natablan nila yung serye. Kaya nga mukhang kinakailangan talaga na itong Barangay Hinebra ay maging mas matindi yung kanilang ipapakita sa mga susunod na laro para maiwasan na yung ganitong pagkukolapse sa endgame. Ang importante para dito sa Gene Kings ay maganda yung pinakita ng iba nilang players, particular na si Japet. Maganda yung ginawa ni Coach Timko na nag-take advantage siya doon sa pagkawalan nitong si Kaylan Tiongson at ni Luis Villegas. Kapag ginamit mo si Japet, si Troy at si Brownlee doon sa front court ng Hinebra, medyo mahihirapan na sa pag-match up itong Rain or Shine Elasto Painters. Mukhang yan yung nagiging problema ngayon nitong line-up nitong si Coach Yeng Giao. Tignan natin kung paano match up ang gagawin nila ngayon. Pero importante itong si Kaylan Tiongson kinakailangan makapaglaro na doon sa next game. Pansin natin to si Chongso madalas nagkakaroon ng mga injury, no? At hindi maganda yung timing talaga ng mga injury niya. Kaya ngayon kinakailangan talaga na maging maayos yung ipapakita nito si Kaylan Tiongson para naman maging mas maganda ang kalagayan nitong lineup ng Rain or Shine Elasto Painters. Miguel Birmen naman ngayon ay kabilang dito sa mga ball clubs na interesadong makuha itong si Kai Balungay mula sa Phoenix o di kaya naman yung first round draft pick nila. Tinitignan din daw ng SMB kung available na itong si Cade Flores mula sa Titan Ultra. Pero ang isang priority pa rin daw ng SMB ay itong kanilang point guard situation. At yung mga choices daw ng SMB ay ito na lang si Tyler Tio at si Evan Nelly, parehong sa Phoenix. Tignan natin kung papayag ang Phoenix doon sa trade proposal kung saan si Wami Tiongson ang mapupunta sa Phoenix kapalit ni Evan Nelly. Sa ngayon kasi hindi naman masyadong ginagamit itong si Nelly nitong Phoenix Fuel Masters at ito'y nababagay sa San Miguel Beermen. So malamang ito talaga ang kunin ng SMB kung sakasakali. Ang kinakailangan na lamang ng San Miguel talaga ay maayos yung kanilang sitwasyon dito sa guard position at mukhang gaganda na yung kanilang lineup. At sa tingin ko, magiging okay na to para dito sa San Miguel Beermen
At mukhang hindi naman magkakaroon ng problema itong kalaban, itong bench ng San Miguel at yung pag-a-adjust para dito kay Evan Nelly. At yan ang dahilan kung bakit marami nagsasabi talaga na itong San Miguel makakabawi yan sa Governors Cup. Alam natin na kinakailangan dyan makakuha sila ng isang solid na import. Pero sa ngayon, mukhang payag pa rin itong San Miguel Beermen na gumawa ng hakbang para maayos yung kanilang sitwasyon doon sa mga guards. At sa tingin ko, hindi naman to magiging issue talaga, lalo na. At alam naman natin na itong SMB talaga malakas pagdating dito sa kanilang mga guards. Kaya good move ito para sa San Miguel kung sakasakali nga na makuha nila ang mga nasabing players. Lalo na at alam naman natin na hindi magiging madali para dito sa SMB yung ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nga, hopefully, kung ikaw ay fan ng San Miguel, ay makuha nila agad itong si Evanelli para maayos na yung kanilang lineup sa kasalukuyan. At ang huli nating report ay itong Converge Fiber Xers daw ay kinakausap na itong Magnolia Hotshots kung makukuha nila si Paul Lee. Interesado raw ang kuponan ni Delta Pineda na ma-acquire si Paul Lee para naman sila ang magkaroon ng panibagong veteran guard. Baka daw ibigay nilang kapalit itong si Mikey Williams. So si Mikey Williams mapupunta sa Magnolia at ito naman si Paul Lee sa Converge. Kung sa bagay, itong namang si Mikey Williams, alam natin, mahusay yan na player at malaking may tutulong dito sa Fiber Xers. Pero ito namang si Paul Lee, isang veteran din yan na sigurado na malaki mayaambag dito sa Magnolia Hotshots. Kaya rather sa Converge Fiber Xers. Itong trade na to baka mangyari pagkatapos nitong Commissioner's Cup. Dahil mukhang meron pang tinitignan na ibang teams na naglalaro ngayon sa playoffs itong Converge kaya hindi pa nila nagagawa ang nabanggit na trade. Pero so far, no, itong trade na to mukhang fair naman at sa tingin ko aprobahan yan kaagad-agad nitong committee ng PBA. At nasisiguro natin na parehong may gustong patunayan yan itong si Mikey Williams at si Paul Lee kung sila nga ay mati-trade na. At yan yung inaabangan ng marami talaga na mangyari dito sa PBA. Kaya nga itong pag-trade na yan sigurado na aabangan at pagkakaroon niya na parang tinatawag na domino effect na kapag na-trade na yan, meron pang mga susunod yan sigurado. Kaya natitiyak natin na magiging isa to dito sa mga aabangan ng marami talaga. Kaya masisiguro natin talaga na itong Magnolia at itong Converge Fiber Xers meron pa yung mga ibang moves na gagawin. Kasi syempre alam naman ng parehong teams na mataas sa expectation sa kanila ng tao. Kaya yung mga trades na kanilang binabalak sigurado na magiging marami yan. At itong Paul Lee for Mikey Williams ay magiging umpisa pa lamang yan doon sa mga trades na pinaplano nitong dalawang kupunan. Dahil syempre mataas ang expectation sa kanila ng management. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Mon de Guzman, si Katsakino Ducusin, Romeo Conchada, si Malyari Mascariñas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Ireneo Salangsang, Michael D., Anthony Alon, Dexter Domer, pati na rin si Judy Villarosa, si Ronald Barbosidad, Jonel Alagon at ang iba pa.